nakita ang dakilang poon. Tutugin mga trumpeta pagkat nabuhay siya. Magsiawit tayo sa Diyos na papuring kalugod-lugod. Magsiawit tayo sa Diyos ng Alleluia. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Upang tayo maging marapat sa misang ito, halina't magsisimula para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa iyong mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa iyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon namin Diyos sa ng langit, amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, buktong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalulublog sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, salwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa kagalingang dulot ng pagkabuhay ng anak mo sa amin, kami ay iyong patuloy na paunlarin upang sa kinamtan naming paglayang walang maliw, kami magkaroon sa kalangitan ng kaligayahan, na ngayon pa man sa lupa ay siya ng sanhi ng aming pagdiriwang. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa Gawa ng mga Apostol. Noong araw ng Pentecostes, sinabi ni Pedro sa mga Hudyo, "Dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus. Siya ang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo." Nabagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito. At tinanong nila si Pedro at ang mga apostol, "Mga kapatid, ano ang gagawin namin?" Sumagot si Pedro, "Pagsisihan ninyo taligtan ang mga kasalanan
at magpabinyag kayo sa pangalan ni Hesukristo upang kayo'y patawarin at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Sapagkat ang pangakong para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat tatawagin ng Panginoong Diyos. Marami pa siyang inilahad upang patunayan ang kanyang sinabi at nanawagan siya sa kanila. Lumayo kayo sa masamang lahing ito upang kayo'y maligtas. Kaya't ang mga naniwala sa kanyang sinabi ay nagpabinyag at nagdagdag sa kanila ng may 3,000 tao ng araw na iyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Panginooy tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya'y sa mundo'y laganap. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila'y mamatay, kahit magtagutom sila'y binubuhay. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Ipagkaloob mo na aming makamit, O Poon, ang iyong wagas na pag-ibig, yamang ang pag-asa'y sa'yo'y nasasali. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumayin niyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Yumuko siya at tumingin sa loob. May nakita siyang 2 anghel na nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa ay sa gawing ulunan at ang isa naman sa paanan. Tinanong nila si Maria, "Ale, bakit kayo umiiyak?" Sumagot siya, "Kinuha po sa libingan ng aking Panginoon. Hindi ko alam kung saan dinala." Lumingon siya pagkasabi nito at nakita niya si Jesus na nakatayo roon. Ngunit hindi niya nakilalang si Jesus yon. Tinanong siya ni Jesus, "Bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?" Akala ni Maria ay siya ang tagapag-alaga ng halamanan, kaya't sinabi niya, "Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro niyo sa akin kung saan niyo dinala at kukunin ko." "Maria," ani Jesus. Umarap siya at kanyang sinabi, "Rabboni," ibig sabihin, "Guro, huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa Ama." Wika ni Jesus, "Sa halip pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong aakit ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos." Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi, "Nakita ko ang Panginoon." At tuloy sinabi sa kanila ang bilin ni Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Muli po, pasensya na kayo sa boses ko. Welcome sa Our Lady of Lazareth Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak
Samahan tayo ng mahalay na sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin sa ating ebanghelyo ang mga unang salita na binitawan ni Kristo pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Ang mga salitang ito ay patanong na binitawan niya kay Maria Magdalena. Bakit ka umiiyak? Why are you weeping? Actually, ito rin ang naging tanong ng dalawang anghel na hindi nakilala ni Maria Magdalena. Ale, bakit ka umiiyak? Hindi po uulitin ng 2 beses ang tanong na ito kung hindi mahalaga ito. Napakahalaga po ng tanong na ito. May weight, may bigat ang tanong na ito na po pwedeng maging applicable sa ating lahat. Lalong-lalo na yung mga may matinding problemang pinagdaraanan ngayon o yung may mga matinding problemang pagdaraanan pagdating ng panahon. Bakit ka umiiyak? But in order for us to appreciate the weight, the seriousness of this question, isipin muna nating mabuti ang sinasabi ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Sapagkat doon nang gagaling yung tanong Matapos muling mabuhay ni Kristo, yun ang kanyang naging tanong. Yun ang kanyang punto de vista. Yun ang pinanggagalingan niya sa kanyang tanong. Ang kanyang muling pagkabuhay. Well, basically, ang ibig sabihin ng muling pagkabuhay ni Jesus sa kanyang sariling kapangyarihan, Diyos siyang totoo. Makapangyarihan siya sa lahat, sa kahit sino, sa kahit ano. Kahit pa magsama-sama ng kapangyarihan ng kahit sino o kahit ano, hindi tatapat. Kahit sa katiting man lamang ng kanyang kapangyarihan. Siya ang may gawa ng lahat. Sa pamamagitan ng salita lang, siya ang may hawak ng buhay ng lahat. Siya ang simula at wakas ng lahat. Kaya niyang utusan ng kalikasan. Kaya niyang pagalingin ang tao anuman ang kanyang karamdaman. Kaya niyang palayasin kahit gaano karaming demonyo. Kaya niyang bumuhay ng patay. Kaya niyang magpabago ng isang tao. Napakamakapangyarihan niya. Kaya yun ang pinanggagalingan ng tanong niya kay Maria Magdalena. His question to Mary Magdalene was like, Maria Magdalena, makapangyarihan ako. Anong iniiyak mo? Yun din ang tinatanong ng Panginoon sa atin. Again, lalong-lalo na sa may mga malalaking problemang pinagdaraanan ngayon. Problemang malala sa kalusugan, problemang malala sa pera, problemang malala sa pamilya, problemang malala sa kinukuha, inaasam na katarungan o hustisya. Ano mang problema yan kapatid, gaano mang katindi, gaano mang kalala yan. Jesus is asking you, anong iniiyak mo? Akong Diyos itong napakamakapangyarihan sa lahat na kayang baguhin sa isang iglap buhay mo. Kayang-kaya kitang sakipin sa problema mo. Kayang-kaya kong gawa ng paraan. Ang sa palagay mo wala ng paraan, kayang-kaya kong gawin ang lahat. Bakit ka umiiyak? But of course, mga kapatid, hindi naman masama. Hindi naman minamasama ng Panginoon ang umiyak kahit siya umiyak. Natural lang umiyak. Lalo na kung masyado ng masakit, mahirap ang lahat. Yung bigat, yung sakit, di man natin masabi sa salita, pinapakita natin yan sa pagluha. So natural lamang na umiyak. Pero wag naman yung sobrang iyak. Because too much sorrow, too much crying will blind us. Bubulagin tayo nito. At tulad ng nangyari kay Maria, ni hindi niya na-sense na 2 anghel yung kausap niya. Ni hindi niya nahiwatigan na mayroong hindi pangkaraniwan sa 2 kausap niya, anghel At bakit di niya naisip yung sinabi ng anghel? Ng pangako naman ni Kristo. Bago siya mamatay na pagkalipas ng 3 araw, siya ay muling mabubuhay. Bakit hindi niya nakilala ang mga anghel? Bakit hindi niya naalala yung pangako ni Kristo na siya ay muling mabubuhay pagkalipas ng 3 araw? Wala na nga doon ang bangkay ni Kristo. Sobra kasi ang dalamhati niya. Sobra kasi ang pag-iyak niya. Nabulagan na siya. At yun ang hindi dapat na mangyari sa atin. Okay lang umiyak, okay lang magdalamhati, pero yung magpakalugmok tayo sa dalamhati, magpakalunod tayo sa sarili nating iyak, hindi tama. Sapagkat mabubulagan tayo nito sa mga biyayang ibinibigay sa atin na ating Panginoon.
para malampasan natin ang mga problemang naranasan natin upang tayo makapag-move on. Kaya mga kapatid, manapa, isipin natin kung ano ang dahilan ng pag-iyak natin. Isipin natin, kahit ano pa yan. Malubhang sakit, malubhang problema sa pamilya, matinding problema sa pera, seryosong problema sa isang tao. Sige, name it. Isipin mo. And then, tapatan mo ng muling pagkabuhay ni Kristo. Itapat mo yon. Itapat mo yung katotohanan yon na nagsasabi sa ating makapangyarihan ng Panginoon. Mas makapangyarihan siya kaysa sa matinding sakit, sa matinding problema. Makapangyarihan siya. O baka naman, ang problema ay hindi tayo naniniwala sa pagmamahal niya kung kahit walang dating sa atin ang kapangyarihan niya. Kasi kung di tayo maniniwala sa pagmamahal niya, isipin natin makapangyarihan nga ang Diyos. Pero anong silbi ng kapangyarihan ng Diyos kung di naman niya tayo mahal? Kapatid, pinuntahan ni Kristo si Maria, ang kanyang ina. Pinuntahan ni Kristo si Maria Magdalena. Pinuntahan ni Kristo kahit ang mga alagad niyang may atraso sa kanya. Bago siya umakyat ng langit. Kasi alam niyang nalulungkot sila. Alam niyang sobrang nagdadalamhati sila. Alam niyang sobrang down sila. So makikita natin dito ang pagmamahal ni Kristo sa bawat isa sa atin. In general, bilang mga alagad na magkakasama. In particular, pinuntahan niya si Maria Magdalena. Kahit nag-iisa, pinuntahan niya. Bumalik siya para kay Tomas. Mahal niya tayong lahat. He loves all of us and He loves each and every one of us. He cares about us. He cares about the reason kung bakit tayo umiiyak. Kaya lang, ibukas din natin ang ating mga mata sa pinanggagalingan ng tanong niya. Makapangyarihan ako, mahal na mahal kita. Anong patuloy na iiiyak mo? Unless, hindi tayo maniniwala doon. Wag naman sana. Tulungan nawa tayo sana ng Panginoon na paniwalaan ang katotohanan ngayon. Ang katotohanan ng kanyang kapangyarihan at ang kanyang pagmamahal na pinapakita ng kanyang muling pagkabuhay. Amen. Lagyan natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Lahat ng mga pagkakataon na pagdududahan ko ang kapangyarihan mo, ang pagmamahal mo. Aaminin ko ito, lalo na kung natatakot akong sobra sa problema ko, kung iniiyakan ko ng matagal na ito. Hindi tama. Kasi gaano man katindi ang aking problema, mas matindi ang pagmamahal mo. Hindi mo ko makakalimutan. Hindi mo ko pababayaan. Tulungan mo ko, Panginoon, na ang katotohanan ito ay mas lalo ko pang paniwalaan. Hallelujah. Ihin ng Diyos. Hallelujah.
babalik sa atin. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa mga pangako niya sa atin. Yes. Lalo na yung pangako niya. I will be with you always until the end of time. Kaya, magandang mangyayari sa iyo. Hindi ka sasamahan ng Panginoon para panurin ka ang paghihirap mo. Tutulungan ka niya. Yun ang kalakip ng pangako niya. I am with you. Do not fear. Do not be afraid. Huwag kang patatalo sa takot. Huwag kang patatalo sa takot. Mas kairanan mo ang pananampalataya sa kapangyarihan at pagmamahal ng Diyos para sa iyo. Malalapit kay Jesus. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara na sa unang-una, ngayong magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Sa nagtitiwala, iyong patnubay ang dumaraing iyong tinutugon. Sa'yo'y tiwala sa dilim ng buhay, sa iyong biyaya naging malaya. Sa palad mo inihandog ang buhay, sa palad mo habilin ang puso, Panginoon. Gabay at pag-asa sa'yo'y handog, aming pag-ibig. Manalangin tayo upang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapuring at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay ng iyong angkan upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang, kundi tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin ang Panginoon At sumaiyo rin, taas sa Diyos ng inyong puso at diwa. itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay pasalamatan, lalo ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupan at tumbo sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghahain ng sariling buhay. Siya ang tupang maamong mako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ang papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan. Kami nagpupuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalaan na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan, kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu. Gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Hindi naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya, Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leo na aming Papa, ni Janis na aming Obispo, at ang Tanang Kaparian, alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-aasang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga kakilalang yumao. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lasal at ang Ina ng Diyos, San Jose ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin na pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurian, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko.
Ngayon mong aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasamang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo ng lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Pero ng Diyos, Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Palad tayong inaanayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Buhayin kita at Panalangin para sa bubuhayin espiritual na kita. pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Bubuhayin kita at bubuhayin kita at bubuhayin kita ngayon at kailanman. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pakinggan mo kami upang maging handa ang aming kalooban para pakinabangan ang ligayang walang katapusan na iyong inilaan sa mga iniloob mong mabinyagan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin. Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa amin magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na kagandahang loob mo'y nananatiling busilak sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuring mo kami mga tunay mong anak, kaya ninais mo ni Isay huwag mapahamak, maging sa iyong walang patiluhay pumatak, huwag nawang mawala na sa Isay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili namin tapat kay Kristo, sa kapuruan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ta ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay, tuluyang matupad siya nawa. Palabiran ng lasal at tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mo walang patid kami mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pagtangkilik, sa inyong pakikisa at sa mga tulong na binibigay po ninyo. Nagiging dahilan para marami din po tayo matulungan. Salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa pag-ibig, kapangyarihan, kapayapaan ni Kristong muling nabuhay. Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya.
Diyos Ama at Anak at Espiritong Banal. Umayo tayong taglay ang kapayapaan, isabuhay ang diwa ng ating pinagsaluhan. Malhati at papuri sa iyo, Panginoon, Diyos Ama at Anak at Espiritong Banal. Umayo tayong taglay ang kapayapaan, isabuhay ang diwa, isabuhay ang diwa ng ating pinagsaluhan.